Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 6301-6320. Marahas na gamulong si Tai Chi ng black and white aura habang tinitingnan niya mula sa ikasyam na ranggo ng langit. Sina James at Darth Thea, na nakabalot ng batas ng sagradong liwanag ng landas, ay mabilis na nakuhang muli mula sa kanilang mga pinsala at muli ang kanilang pinakamahusay na mga estado. Sa ilalim ng sagradong ilaw, ang pangwakas na gintong katawan ni James ay dahan-daang binago, at mas malakas ito kaysa dati. Si Tai Chi ay sumulyap sa batas ng mga landas at sinabing, "Ikaw. Nilabag mo ang mga batas na itinatag ng kataas-taasang landas." Ang batas ng mga landas ay mahigpit na nagsabi, "Binigyan kita ng dalawang pagkakataon, kaya gagawin ko rin ito para sa kanila." Ito ang pagiging patas na, dapat itaguyod. Dapat bigyan ka ng babala, Tai Chi. Kung nilalabag mo muli ang batas ng mga landas, makikialam. Nanginginig si Tai Chi matapos marinig ang batas ng babala ng mga landas na babala. Kahit na sa hindi mabilang na paraan na kailangan niyang parusahan sina James at Darth Thea, hindi niya magagamit ang mga ito kung ang batas ng mga landas ay patuloy na sinusubaybayan sa kanya. Kabanata 6301. Siyempre, maliban kung handa siyang isuko ang kanyang posisyon. Ang mga malinaw na mata ni Darth Thea ay napanood bilang panghuli gintong katawan ni James na naibalik sa ilalim ng banal na ilaw sa pagkamangha. Bakit ang batas ng mga landas na nagbibigay sa iyo ng espesyal na paggamot ngunit hindi ako? Hindi ba ito medyo hindi patas? Dahan-daang pinaikot si James sa loob ng sagradong ilaw. Habang ang huling bakas ng kapangyarihan ay ibinuhos sa kanyang mga gintong buto, ang kanyang panghuli gintong katawan ay naremold at mas makapangyarihan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at malamig na sinabi, "Ibinibigay ba ito sa akin ng batas ng landas?" Si Darth Thea ay sumagot ng may inggit, "Oo. Tila ikaw, ang napili, ay medyo pinapaboran." Matapos mabugbog sandali, itinaas niya ang kanyang ulo patungo sa langit. Ang Tai Chi ay naglabas ng isang order para sa lahat sa mga mundo ng Genesis na pumatay sa amin. Gayun din, si Igor, Herodias, at ang buong Skynet ay nasa listahan ng target. Inscan niya ang lugar at sinisilip, "Natatakot ako na hindi ito magtatagal bago tayo kinubkob ng mga nilalang mula sa buong mundo ng Genesis." Sumimangot si James at sinabing, "Ang batas ng mga landas ay nagsisikap na maging patas sa amin matapos bigyan si Tai Chi ng mataas na kamay. Nakatulong ito sa amin upang makamit namin ang mga mundo ng Genesis." Si Darth Thea ay nakangiting, ito ay magiging isang away para sa buhay o kamatayan. Sa batas ng mga landas na nanonood, si Tai Chi ay hindi maglakas loob na gumawa ng anumang matindi. Si James ay sumigaw, "Kung gayon, maghanda tayo para sa malaking labanan." Sa susunod na sandali, kumuha siya ng 12 ng mga banal na tool at high-grade elixir. Mabilis niyang ginamit ang isang lila-pula na ilaw upang pagsamahin ang mga ito. Kasunod ng tunog ng buzz, isang higanteng tibak na puno ng nakasisilaw na ilaw ay lumitaw sa walang bisa. Buliwin ni Darth Thea, "Inilabas mo sila sa isang tibak. Iyon ay isang sandata na mas malakas kaysa sa mga banal na tool, di ba? Ito ay isang espiritual na tool." Napangiti si James nang walang pasubali at kumaway sa kanyang kamay. Ang higanteng tibak ay lumulutang sa kanyang kamay, at pagkatapos ay mabilis siyang bumagsak. Ang nakapalibot na puwang ay gumuho, at isang malakas na tunog ng tunog ng tunog. Pagkaraan, sumimangot siya at tinanong, sa pamamagitan ng paraan, "Nasaan ang ilaw na langit na landas?" Natigilan si Darth Thea at hindi na tumugon sa kanyang tanong. Lumingon si James sa kanya at tinanong, "Sinakripisyo ba niya ang sarili upang matulungan akong makaligtas sa kapigatian?" Darth Thea dahan-daang ipinikit ang kanyang magagandang mata, hindi nagsasabi ng isang salita. Kinumpirma ni James ang kanyang haka-haka sa pamamagitan lamang ng kanyang saloobin. Pagkaraan,
Lumukso siya sa hangin gamit ang higanteng tibak. Sumugod siya patungo sa ika-9 na ranggo ng langit na pagdurusa ngunit pinigilan ng batas ng mga kapangyarihan ng landas. Umungol si James, ibalik mo siya sa akin, Tai Chi. Nagagalit ka sa aking kawalan ng katarungan, kaya, binigyan ka ng isang makatarungang pagkakataon, napili. Kung maaari mong makatiis ang mga powerhouse ng Tai Chi World ay magiging a test para sa iyo. Ang Tai Chi ay hindi pinapayagan na makagambala, at hindi rin maaaring. Ang kinahinatnan ng labanan na ito ay magiging sa inyong dalawa. Gayunpaman, kung nilalabag mo ang batas ng mga landas ngayon at magtungo sa ika-9 na ranggo ng langit na pagdurusa, kailangan kong parusahan ka. Ito ang iyong unang babala. Umungol si James, gusto ko lang malaman kung ano ang nangyari sa kanya. Ang batas ng mga landas ay sumagot, siya ay isang makalangit na landas at may tungkulin. Ang iyong prioridad ay dapat na harapin ang iyong sitwasyon ngayon. Ito ay isang medyo patas na labanan. Walang pagkakaroon ng supernatural na makakatulong sa inyong dalawa, at hindi rin sila makikialam. Kinuha ni James ang kanyang mga ngipin at bumalik sa Dark Thea's side. Sa sandaling iyon, isang napakalaking pangkat ng mga nilalang ang lumitaw mula sa lahat ng direksyon. Ang kanilang aura ay napakalakas na ang langit ay lumabo. Bilang karagdagan, binuhay muli ni Tai Chi ang mga Peerless Powerhouse at Grand Patriarch na namatay sa punong tanggapan ng Skynet. Lahat sila ay lumitaw upang patayin sila. Sa likod ng mga ito ay higit pang mga powerhouse sa rurok ng ika-9 na pagdurusa ng Uriswandale Rango. Ang pinakamahina na mga magsasaka na naruroon ay nasa gitnang baitang ng Uriswandale Ranks 9th Tribulation. Sumimangot si James at sinabing, hindi ba sila pinatay? Paano sila muli? Malamig na sinabi ni Dark Thea, binuhay sila ni Tai Chi. Siya ay tulad ng isang kasuklam-suklam at walang kahihiyan na tao. Nilabag niya ang batas ng mga landas, determinadong patayin tayo. Tila ang dalawa sa atin ay malapit ng lumaban sa mga powerhouse ng lahat ng mga mundo ng Genesis. Ito ay magiging isang matinding labanan para sa ating buhay, at ang ating mga pagkakataon na manalo ay payat. Sumingit si James. Sino ang nagsabing nag-iisa kaming nag-aaway? Sa palagay mo siya lang ang may mga pagpapalakas. Kumuha siya ng isang token at sinabing, subukan natin kung gaano katagal maaari nating tatagal. Ito ang magiging huling card ng trumpeta namin. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6302. Hindi mabilang na mga powerhouse ng mga mundo ng Genesis ang nag-swarm sa lugar. Ang pinakamahina ay sa 8 tribulation ng Uriswandale Rango. Mayroong tungkol sa libo-libong mga powerhouse sa rurok ng Uriswandale Rango ng ika-9 na pagdurusa. Kinubkob ng grupo sina James at Dark Thea sa maraming mga hilera. Ang mga Grand Patriarch ng iba't ibang mga sekta, na nasa rango ng Declan, ay tumayo sa unahan. Ang mga Peerless Powerhouse na nakipaglaban kay James at Dark Thea sa nakaraang labanan, kasama na sina Izert, Zolani, Zayden, at iba pa, ay lumitaw sa isa't isa. Matapos mabigyan ng isa pang pagkakataon pagkatapos ng pag-iwas, ang mga powerhouse na ito ay galit na galit upang makita muli ang kanilang kalaban. Ang bawat isa ay naglabas ng isang nakamamatay na aura at sabik na kumilos. Sinuri ni Dark Thea ang nakapalibot na mga powerhouse, nudged James, at tinanong, sa palagay mo ba sila ay mga tao, multo, o mga puppet? Sumagot si James, may pagkakaiba ba ito? Umiling-iling si Dark Thea, na nagsasabing, syempre. Ang mga tao ay nakakaramdam ng sakit, samantalang ang mga multo at puppet ay walang pakiramdam. Tumahimik si James. Subukan natin ang ating lakas. Hindi namin malalaman hanggang sa lumaban tayo, sabi ni Dark Thea, pinalaki ang kanyang kamay at tinawag ang isang banal na tool. Isang malakas na ilaw ng tibak ang lumusot sa paligid. Ang ilaw ng tibak ay kumalat, agad na pinapatay ang mga powerhouse na may mas mababang paglilinang. Ang lahat ay nagsimulang bumagsak mula sa walang bisa maliban sa mga Grand Patriarch at mga Peerless Powerhouse. Patayin ang mga halimaw. Umungol si Zolani, at pagkatapos ay ang mga powerhouse sa likuran niya ay mabilis na sumugod patungo kay James at Dark Thea. Ang mga powerhouse ng mga mundo ng Genesis ay sinisingil ng pasulong tulad ng isang tsunami, at ang kanilang malakas na sigaw ay lumubog. Ang isang malaking labanan ay agad na sumabog.
Ang Dark Thea's purple-pink light rays ay lumusot, agad na nasugatan ang maraming mga powerhouse. Pagkatapos, mabilis niyang nilamon sila. Ang espiritual na tool sa kamay ni James ay malakas. Sa bawat oras na siya ay bumagsak, kakailanganin ng hindi mabilang na buhay. Kung nakatagpo siya ng mga powerhouse sa rurok ng ikasyam na pagdurusa ng Year Acondail Rango, masisipsap niya ang kanilang enerhiya upang palakasin ang kanyang sarili. Matagumpay na nalampasan ni James ang mga pagdurusa at nasa mababang grado ng Year-Wandale Ranks 9th Tribulation. Ang kanyang lakas ng labanan ay sapat na upang labanan ang isang tao sa ranggo ng Quasi-Declan. Ang bagong kapangyarihan na nabuo niya ay mas malaki kaysa sa kanyang historya, at Marcy Ice Power. Bukod dito, ang kanyang panghuli gintong katawan ay naayos, at ang lakas nito ay nadouble. Sa sandaling iyon, si Zolani at maraming mga Grand Patriarch ay napanood mula sa walang bisa. Hindi sila naniniwala matapos makita sina James at Dark Thea na nakatayo sa kanilang lupa laban sa pagkubkob ng 10,000 mga powerhouse. Akala nila ang lakas ni James ay mababawasan ng malaki pagkatapos ng pagkawasak ng langit na pagdurusa, at isang rurok ng ikasyam na pagdurusa ng Year-Wandale Rango ay sapat upang sirain sila. Gayunpaman, natuklasan nila ang mga powerhouse na ito ay nagiging mapagkukunan lamang para kay James at Dark Thea. Matapang na nakipaglaban sina James at Dark Thea laban sa pangkat ng mga powerhouse. Ang mga powerhouse ay agad na sinipsip ng tuyo ng kanilang enerhiya at ibinalik ito sa kanilang aktwal na mga form. Samantala, ang dalawa sa kanila ay patuloy na lumalakas. Matapos si James ay may higit sa 20 mga powerhouse sa rurok ng Year-Wandale Rango ng ikasyam na pagdurusa, nasira niya ang isa pang pagdurusa. Hindi personal na kinokontrol ni Tai Chi ang pagdurusa. Sa halip, isang envoy ng pagdurusa ang namamahala. Sa oras na ito, ang pagdurusa ay hindi gaanong malakas. Si James ay nasa gitna ng pakikipaglaban sa hindi mabilang na mga powerhouse nang maganap ang pagdurusa sa langit. Ang hindi mabilang na mga powerhouse na kinubkob ang mga ito ay agad na namatay sa ilalim ng pag-atake ng kapigatian. Di nagtagal, pumasok si James sa gitnang baitang ng ikasyam na pagdurusa ng Year-Wandale Rango. Ginamit ni James ang espiritual na tool na ginawa niya at sampin ang mahika upang patayin ang mga powerhouse sa paligid niya. Hindi mabilang na mga inscription ng sumpa ang sumisid sa lugar, na nagiging sanhi ng mga powerhouse na mahulog sa lupa at humagulgol sa sakit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6303. Pinatawag ni James ang mga masasamang espirito sa rurok ng ikasyam na pagdurusa ng Year-Wandale Rango sa paligid niya. Pinatay nila ang nakapalibot na mga powerhouse na may walang awa na puwersa, o sa halip, kinain nila sila. Sa tuwing ang mga masasamang espirito ay sumisipsip ng isang powerhouse, magiging mas malakas sila. Pinanood ng Grand Patriarch ang walang bisa sa kakilakilabot. Pinapaalalahanan sila ng isang nakasisindak na demonyo na minsan ay sinira ang mundo ng Tai Chi Franciscus Yulan. Ang mga masasamang espiritu ni James at sumpa ng magic ay tila parang nabuhay muli si Franciscus. Ang nakakakita sa kanya ng labanan ay naging manginig sa kanila sa takot. Sinabi ni Zolani, nanginginig, imposible ito. Nilagyan na ba niya ng 6 na sukdulan ng mahusay na sumpa ng historial ng Franciscus? Solemang sinabi ni Izert, nakakatakot siya. Kung pinahihintulutan niya siyang magpatuloy sa paglaki, sa huli ay magiging isa pang Franciscus. Tiningnan ni Zayden sina Zolani at Izert, na nagsasabing, dapat nating patayin siya ngayon. Hindi namin pinahihintulutan ang napakaraming mga powerhouse na magpadala sa kanya ng kanilang lakas upang mapabuti pa. Dapat nating gawin ang aming pinakamalakas na Grand Patriarch na kumilos at matanggal siya kaagad upang maiwasan ang isang banta sa hinaharap. Okay, tumalikod si Izert at tiningnan ang 20 o kaya Grand Patriarch sa likuran niya, na nagsasabing, tanggalin natin ang 2 demonyong ito. Natigilan ang Grand Patriarchs, natatakot na magsalita. Si Izert ay umungol, ano ang mali? Sagrado ka matapos na pinatay ng isang beses. Ang isang magsasaka ba sa ikasyam na pagdurusa ng Year-Wandale ay sapat na upang takutin ka. Wala na siyang pagkawasak sa langit na pagdurusa. Madali mong makitungo sa kanya at sirain ang kanyang kaluluwa sa iyong lakas. Bilang karagdagan, mayroon kaming suporta ng Tai Chi. Kahit na mamatay ka ulit, bubuhayin ka niya.
Ang Grand Patriarchs ay sumulyap sa isa't isa, hinaplos ang kanilang mga ngipin, at sinisingil. Pagkatapos ng lahat, sila ay laban sa 12 ng mga powerhouse sa ranggo ng Quasi-Declan. Inatake nila mula sa kaliwa at kanan, agad na naging sanhi ng nasugatan agad sina James at Dark Thea. Si James ay nagtitiis ng maayos dahil nagkaroon siya ng panghuli gininto ang katawan. Kahit na inaatake siya ng 6 na powerhouse sa ranggo ng Quasi-Declan, nakatiis siya. Gayunpaman, si Dark Thea ay kinubkob ng 12 Grand Patriarch at natrap sa loob ng isang gintong ilaw na hadlang, naganap na hindi makagalaw. Galit na galit si James matapos mapansin ang kanyang sitwasyon. Nagtaas siya ng isang gintong token, dinurog ito, at sumigaw, sa palagay mo ikaw lamang ang may mga pagpapalakas. May mga pagpapalakas din. Sa susunod na sandali, isang nakakatakot na gintong ilaw ang kumalat mula sa token sa lahat ng mga direksyon. 8 isang light ray ang bumaril sa kalangitan at kumatok sa nakapalibot na mga powerhouse. Sinamantala ni James ang sitwasyon at kinuha ang kanyang espiritual na kinuha, na sinira ang hadlang na nakakulong kay Dark Thea. Mabilis siyang lumitaw sa harap niya. Nakakakita siya ng mga nasasakupang pinsala at nababad sa dugo. Hinawakan niya ang kanyang baywang at tinanong ang pagkabalisa, sigurado ka ba? Galit na sinabi ni Dark Thea, ang mga lumang farts na ito ay walang kahihiyan. Sinalakay nila ako, dapat patayin silang lahat ngayon. Nag-sneer si James, hindi na natin kailangang lumaban. Narito ang aking pampalakas, panipi, ang gintong ilaw ay nagkalat, at pagkatapos ay isang nakamamatay na aura ang lumapit sa lugar. Bukod kay James at Dark Thea, ang lahat ay pinigilan at nagpanik. Ang ilan na may mas mahina na ranggo ng paglilinang ay agad na sumabog. Sa susunod na sandali, ang 81 Asher Dragons ay lumipad papunta sa kanila mula sa silangan. Umungol sila at sumugod ng diretso para sa pangkat ng mga powerhouse. Ang kanilang kakilakilabot na mga ungol ay sumabog at naging dahilan upang manginig ang paligid. Marami sa mga powerhouse, at kahit 2 sa ranggo ng Quasi-Declan, ay kinuha. Di nagtagal, 81 puting tigre ang lumitaw mula sa kanluran at umungol, na nagdulot ng malakas na hangin na kumalat. Maraming mga powerhouse ang namatay matapos na mahit ng sonic wave. Kaagad pagkatapos, ang 81 na mga ibon ng Vermilion ay lumusot mula sa timog at 81 itim na pagong mula sa hilaga. Nagmamadali sila patungo sa pangkat ng mga powerhouse, agad na pinapatay ang karamihan sa kanila. 20 Grand Patriarch ang nakaligtas ngunit may malubhang pinsala. Sa sandaling iyon, ang bawat isa sa kanila ay may isang kakilakilabot na ekspresyon. Ito ang mga kapangyarihan ng 4 na mga simbolo maasing mga dragon, puting tigre, mga ibon ng Vermilion at itim na pagong. Sa sandali ng Ashort, ang 4 na mga simbolo ay lumitaw sa mga pangkat ng 81 at pinunasan ang mga powerhouse na kinubkob sina James at Dark Thea. Ang nasabing kakilakilabot na lakas ay bahagya na nakita sa mundo ng Genesis. Isang hukbo na napakalakas, napakaganda. Tulad ng mga magulong alon, nalulunod nila ang kanilang mga kaaway ng walang awa. Ang isang tinig na ethereal ay nagmula sa walang bisa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6304. Pinalibot nito ang mga nakaligtas na mga powerhouse. Bigla, 32 golden swords ang material at tinusok sa mga nakaligtas. Mabilis na nangyari ang insidente, at ang mga Grand Patriarch ay walang oras upang makatakas. Ang mga gintong taybak ay umatras at mabilis na hiniwa ang mga throats ng mga powerhouse. Pinakawalan nila ang pag-ungol ng mga daing at agad na sumabog. Si Zolani at ang iba pa ay hangina habang pinapanood nila ang lahat na nangyayari. Nanginginig sila sa takot na parang isang demonyo ang lumitaw sa harap nila. Sa sandaling iyon, ang hindi nakikilalang tinig ay muling tumaas muli. Ang pagpatay sa isang sulyap ng isang mata, na hindi iniwan ang mga nakaligtas. Mga kasanayan na higit sa lahat maliban sa isang pangalan na kilala sa wala. Abangan. Ito ang kaluluwa na nag-aagaw ng sword art. Sigaw ni Zayden, pagkatapos ay mabilis na tumakas. Sa kasamaang palad, ang mga taybak ay naglalaman ng malakas na puwersa, at ang kanilang mga kalasag ay nabasag sa ilang segundo. Kung hindi para sa kanilang mabilis na oras ng reaksyon, ang mga taybak ay tumagos sa kanilang mga katawan.
Tumalikod sila at nakita ang 32 na mga espada na dumadaloy sa iba na hindi nakatakas sa oras. Ang mga tunog ng mga espada na tumusok sa pamamagitan ng laman ay lumubog. Ang mga powerhouse ay ganap na hindi makapag-away pabalik. Nagdilim ang mukha ni Zolani matapos niyang makita ang maraming mga Grand Patriarch na nasugatan. Panikadly, sinabi niya, ay ang pinakamalakas na tao ng mundo ng Genesis, Clayton Sindward. Ang mukha ni Zirt ay nagbago ng malaki. Tinanong niya, ano ang ginagawa niya dito? Galit na sigaw ni Zolani, tumutok muna sa paglabag sa kaluluwa ng pag-agaw ng espada. Kabanata 6305. Ang kanyang mga pag-atake ay magiging mapanirang. Si Izert, Zolani, at Zayden ay nagmamadali patungo sa 32 Golden Swords. Sa kasamaang palad, 4 na mga tibak ang sumaire mula sa kanilang mga kapangyarihan at lumubog patungo sa 3 Grand Patriarch, agad na sumabog ang mga ito. Si Zolani ay matingkad. Inunat niya ang kanyang kamay at hinawakan ang ika-4 na tibak na nakatakas na may napakalaking kulay abo na palad. Sa sandaling hinarap ng kanyang mga kapangyarihan ang tibak, sumabog ang malakas na bangs. Ang isang malakas na alon ng pagkabigla ay kumalat, at ang mga Grand Patriarch ay sumabog muli. Ang mga ito ay tulad ng mga dahon na nahuli sa isang dumi na hangin, naganap na hindi balansehin ang kanilang sarili. Matapos ang epekto, lumala ang kanilang mga pinsala. Mapahamak ito. Umungol si Zolani at pinakawalan ang isa pang 2 pag-atake ng palma, na agad na nadobol at sinira ang 32 gintong mga tibak. Ang langit ay lumabo muli, at ang walang bisa ay nanginginig. Si Tai Chi, na nanunood mula sa ika-9 na ranggo ng langit, ay nagsabi, Clayton. Ano ang ginagawa niya dito? Ang batas ng mga landas ay sumigaw, ito ang sorpresa na regalo na naiwan sa iyo ni Francistes. Tumahimik si Tai Chi, ngunit marahas na gamulong ang mga itim at puting kapangyarihan. Samantala, ang isang payat na matatandang lalaki na may suot na kulay abo na balabal ay lumitaw sa silangan. Habang papalapit siya, masigasig siyang nagbuhos ng alak mula sa isang gourd sa kanyang bibig. Ang mga Asher Dragons, puting tigre, Vermilion Bird at Black Tortoises ay biglang umungol matapos madama ang kanilang Panginoon at nabuo ang isang 4 na simbolo ng pagbuo. Si Zolani at ang iba pang mga powerhouse na kinubkob si James ay agad na dumbfounded at kinilabutan ang pag-asang makita ang matatandang lalaki. Si James, na sumusuporta sa Dark Thea, ay nagulat din. Nasaksihan lamang ng lahat ang mapanirang kapangyarihan ng papasok na tao. Sa pamamagitan lamang ng 2 supernatural na kapangyarihan, pinatay niya ang karamihan sa kanilang mga powerhouse. Maging ang mga Grand Patriarch na nakaligtas ay malubhang nasugatan at hindi na makikipag-away muli. Ang matatandang lalaki ay ang sanhi ng ganitong makabuluhang pinsala, gayunpaman siya ay tulad ng isang kalasing na walang katayuan. Ang kanyang aura ay ordinaryong, at mahirap sabihin na siya ay isang master cultivator. Habang siya ay dumaan, ang malubhang nasugatan ng mga Grand Patriarch ay nanginginig at tumalikod. Ang Zolani, Izert, at Zayden ay nakaramdam din ng panginginig sa kanilang mga spines. Ang tao sa harap nila ay tulad ng isang kakilakilabot na kaaway. Lumapit ang taong lasing kay James, tumingin kay Dark Thea, at tinanong, ang iyong asawa. Sumimangot si James at sinabing, Sir. Ang mga lasing ay nagbuntong hininga, hindi mo ba ako nakikilala? Itinaas niya ang kanyang kamay at tinakpan ang kanyang mukha. Di nagtagal, ang kanyang hitsura ay nanglibingan sa libingan ni Francistes. Natuwa si James matapos makilala siya. Masayang sinabi niya, ito talaga. Ang kalasing ay sinabi ng bigo, ikaw ay tulad ng isang talo. Hindi mo maaaring harapin ang mga mahina na ito kahit na mayroon kang isang tunay na gintong katawan, ang Nirvana Golden Bones at Historial Curse Magic. Nakakahiya. Natigilan sandali si James, pagkatapos ay nahihiya, pumasok lang ako sa gitnang baitang ng ika-9 na pagdurusa ng Eurus Wandeum Rango, Ginoo. Ang lasing ay sumiksik, kaya ano? Marami kang mga supernatural na kapangyarihan. Nasa rurok lamang ako ng ika-9 na pagdurusa ng Eurus Wandeum, ngunit, maaari pa ring tumusok sa kanila tulad ng basura. Nanlaki ang mga mata ni James sa pagkabigla. Sinabi niya, hindi ako masyadong may kaalaman, kaya mangyaring huwag magsinungaling.
Ang lasing ay tumingin kay James at sinabing, magbibigay ako ng dalawang pagpipilian. Alinman, patayin mo sila para sa iyo, at kami kahit na. O kaya kung bigyan ka ng ilang mga payo upang matulungan kang patayin sila. Kasabay nito, tuturuan kita kung paano gamitin ang iyong mga supernatural na kapangyarihan upang ihinto mo ang nakakahiya sa iyong sarili. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6306. Mahinang sinabi ni Dark Thea, ang matandang ito ay napakakawili-wili. Saan mo siya nakita? Hindi sigurado si James kung paano niya dapat ipaliwanag ang sitwasyon. Maaaring ipadala kanya sa kamatayan. Bagaman siya ay nasa rurok lamang ng ikasyam na pagdurusa ng Eurus Wandale, nagtataglay siya ng kapangyarihan ng Silver Star at Titerm. Madali para sa kanya na patayin sila. Ikaw, sa kabilang banda, ay masyadong mahina. Bagaman mayroon kang isang tunay na gintong katawan, kulang ang iyong nakakasakit na lakas. Hindi mo dapat kunin ang panganib. Kung hindi, baka mamatay ka. Sumimangot si James matapos marinig ang payo ni Dark Thea. Lumingon siya kay Clayton at tinanong, maaari bang pumatay sa kanya? Umiling-iling si Clayton, na nagsasabing, walang garantiya, ngunit dapat mong talunin sila. Ito ay nakasalalay sa iyong komprehensibong kasanayan. Gayunpaman, maaari kang makakuha ng malubhang na sugatan o kahit na mawala ang iyong buhay. Nais mo bang ipagsapalaran ito? Huminga ng malalim si James. Naisip niya, syempre, kailangan kong kumuha ng peligro. The 1st of May isang pagkakataon lamang na hilingin sa kanya na tulungan akong alisin ang mga ito. Gayunpaman, magagamit ko ang kaalaman, makakuha mula sa kanya. Bilang karagdagan, malalaman ko kung paano ganap na magamit ang aking mga supernatural na kapangyarihan. Ito ay isang bihirang pagkakataon na hindi madaling dumaan. Kaibigan siya ni Franciscus, kaya hindi niya ako sasaktan. Dahil pinayagan niya akong matuto mula sa kanya, dapat mayroong higit pa. Tumingin si Clayton kay James at sinabing, sige. Ipakita sa akin ang iyong mga supernatural na kapangyarihan. Matapos mabigas sandali, tumanggo si James ng mabilis bilang tugon. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay, at isang porma sayon agad na nakapaloob sa kanila. Kaagad pagkatapos, hindi mabilang na quasar kidlat na may isang bakas ng madilim na pagdurusa ng kidlat ay nahulog mula sa itaas nila. Pagkatapos, ang mga multicolored flames ay lumitaw mula sa lupa ng pagbuo, na lumulubog sa kalangitan. Sa loob ng porma sayon, ang hangin ng Galiot ay tumungo din sa kanila. Panghuli, tinawag ni James ang isang dosenang masasamang espiritu sa rurok ng ikasyam na pagdurusa ng Eurus Wandale. Nakakakita ng supernatural na kapangyarihan ni James, sumimangot si Clayton at tinanong, bakit hindi mo gagamitin ang kampanilya mo? Bumantong hininga si James. Malubhang nasugatan si Lizzie, at ang kampanilya ay walang espiritual na katawan. Inabala ni Clayton si James, na nagsasabing, kahit na walang espiritual na katawan, ito ay isang espiritual na tool. Ibahin ang anyo ng kampanilya sa iyong sandata. Tumanggo si James at mabilis na sinundan ang kanyang mga tagubilin, na pinaihit ang sandata ng Eurus 1 Genesis sa kanyang katawan. Itinuro ni Clayton ang 12 ng mga masasamang espiritu sa porma sayon at sinabi, bakit ang iyong mga masasamang espiritu sa napakataas na ranggo ng paglilinang? Wala ka bang kapangyarihan ng Marcy Eyes? Bakit hindi mo pinapasok ang kapangyarihan ng Marcy Eyes sa kanila? Nagulat, tinanong ni James, ang aking masasamang espiritu ay maaaring gumamit ng kapangyarihan ng Marcy Eyes upang labanan. Itinulak ni Clayton ang noo ni James at sinabing, tulala. Paano ka sobrang bobo? Ang mga masasamang espiritu ay kailangang lumaban sa malapit na tirahan. Siyempre, maaari nilang gamitin ang kapangyarihan ng Marcy Eyes. Sa pag-iisip muli, na-infuse niya ang pangatlong formularyo ng labanan ng Marcy Eyes sa masasamang espiritu at tinalo ang tatlong powerhouse sa pangsyam na pagdurusa ng Eurus Wandale rango habang nasa mas mababang grado ng Eurus Wandale rango. Agad na ginawa ni James ang sinabi sa kanya at infused ang kanyang kapangyarihan ng Marcy Eyes sa masasamang espiritu. Kaagad pagkatapos, ang kanilang lakas ay nag-skyrocketed, at itim na ilaw na sinag mula sa kanilang mga katawan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni James kung gaano siya naging hanggal.
Alam lamang niya kung paano palayasin ang mga masasamang espiritu ngunit ganap na walang gana sa kung paano mabisang gamitin ang mga ito. Ang kidlat ng quasar ay hindi masama. Kinuha ni Clayton ang isang kidlat ng quasar at naobserbahan ito. Pagkatapos, pinagsama niya ito sa mga lilang apoy mula sa lupa, na pinahihit ito sa isang lilang pula na bola ng apoy. Si Clayton ay sumigaw, ang apoy at kuryente ay mula sa parehong mapagkukunan. Bakit mo ginagamit ang mga ito ng hiwalay? Iyon ay isang basura. Ang iba ay maaaring mangibabaw sa mundo na may isa lamang sa mga supernatural na kapangyarihang ito. Marami ka ngunit hindi alam kung paano isama ang mga ito. Ikaw ba ay abala, o tamad ka lang? Marahil ay hindi mo rin naiintindihan ang mga landas. Nahihiya si James matapos na malektura. Nagpalabas siya ng isang lila-pula na ilaw na sinag at pinahusay ang kanyang ranggo ng paglilinang, na tinutulungan siyang agad na maabot ang ika-9 na ranggo ng Uriswandale ranggo. Tinuro ni Clayton si Hemore at sinabing, sa kaliwang braso. Nararamdaman ni Hemore ang nakasisindak na aura ni Clayton, kaya't nagmamadali siyang lumubog sa kaliwang braso ni James. Kaagad pagkatapos, isang nagliliyab na lila-pula na siga ang lumitaw mula sa palad ni James. Sinabi ni James na lubos na, kaya isang maaaring gumamit ng kanyang mga kapangyarihan tulad nito. Ano pa ang magagawa, Ginoo? Umiling-iling si Clayton, ang iyong mga supernatural na kapangyarihan ay katangi tangi, ngunit kaunti lang ang alam mo tungkol sa kanila at halos walang kasanayan sa paggamit ng mga ito. Tamad ka talaga. Pagkatapos magsalita, hinawakan ni Clayton si Fennec at sinabing, ang isang balabal ay isang balabal. Sino ang humiling sa iyo na gumamit ng isang form ng tao? Si Clayton ay tumulo sa Fennec, agad na nagbabago sa kanya sa isang balabal. Kaagad pagkatapos, ang buong katawan ni James ay naglabas ng isang malakas na hangin ng galit. Si Dark Thea ay napanood mula sa gilid at bulalas, wow! Mukha kang napakaraming nakasisindak ngayon. Dagdag pa, parang mas malakas ka. Sinabi ni Clayton na may malalim na tinig, ang iyong ranggo ng paglilinang ay masyadong mahina, kaya huwag labanan ang mga ito. Sa halip, isama ang banal na tool sa iyong kanang braso. Pagkatapos, dalhin ang mga ito sa malapit na mga combats. Isa pang mahalagang bagay na dapat tandaan. Ang mga gumagamit ng mga kapangyarihan ng paglilinang at ang landas ng Marcy Ice ay may iba't ibang bilis ng paggalaw. Mayroon kang bentahe ng bilis laban sa isang kalaban gamit ang kanilang mga kapangyarihan sa paglilinang. Dapat mong mahulaan ang susunod na paglipat ng iyong kaaway. Kung maaari mong hulaan at maarang ang kanilang paglipat, magagawa mong gumamit ng isang supernatural na kapangyarihan upang sugpuin at talunin ang mga ito. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6307. Matapos pakinggan ang payo ni Clayton, naliwanagan si James. Ang dahilan na hindi siya marunong sa kanyang supernatural na kapangyarihan ay hindi dahil sa katamarin o katangahan. Ito ay dahil lamang sa isang kakulangan ng gabay. Noong nakaraan, umasa siya sa kanyang sarili upang galugarin at pag-aralan ang form ng labanan sa Marcy Ice. Halos hindi niya ginamit ang form ng labanan sa Marcy Ice maliban kung siya ay desperado, kaya ang kanyang pag-unawa ay tiyak na kulang. Ngayon na binigyan siya ni Clayton ng ilang mga payo, hinawakan niya ang ideya kung paano gamitin ito. Tumingin si James kay Clayton at tinanong, maaari ba, labanan ang mga ito ngayon, Ginoo? Sumagot si Clayton, dapat mong subukan ito. Gumamit tayo ng isang mas madaling target upang magsanay muna. Dapat kang maging ilaw bilang isang balahibo at talunin ang iyong kalaban sa 3 galaw. Kung hindi, hindi ka tatayo ng isang pagkakataon. Naisip ni James sa kanyang sarili, possible bang talunin ang isang powerhouse sa rurok ng Uriswandale ranggo ng ika-9 na pagdurusa? Lumingon siya sa pagbuo at napansin niya si Zolani at ang iba pang Grand Patriarchs ay nagpaplano na maglunsad ng mga pag-atake sa kanya. Inalis ni Clayton ang kanyang palad pasulong, at isang malakas na pagsabog ang sumabog. Ang isa sa mga Grand Patriarch na si Singilan Pasulong ay agad na durog. Ang isa pang powerhouse na nagpaplano din na atake ay agad na sinubukan na umatras matapos na magulat sa pagkamatay ng kanyang kasama. Gayunpaman, itinaas ni Clayton ang kanyang kamay at hinawakan siya. Why you, Mr. Clayton? Wala kaming grudges. Bakit? Bago pa matapos ng lalaki ang kanyang pangungusap, itinaas siya ni Clayton sa leeg.
Maswerte ka. Matapos mamatay si Layla, nanumpa ng isang panunumpa. Maaari ko lamang gamitin ang aking buong lakas ng isang beses. Pagkatapos, hindi dapat makibahagi sa mga laban at kailangang iimbak ang aking mga armas. Hindi papayagan na makisali sa isang malubhang labanan sa sinuman. Ang aking panunumpa ay may bisa pa rin. Ang mapang api na tinig ni Clayton ay lumubog sa buong kalangitan ginamit lamang ang kalahati ng aking lakas at iiwan ang natitira kay James. Dapat tayong mag-set up ng ilang mga patakaran. Una, hindi ka pinapayagan na iwanan ang 4 na mga simbolo ng pagbuo. Papatayin ko ang sinumang sumusubok na umalis. Pangalawa, mayroong isang pagkakaiba-iba ng paglilinang sa pagitan ni James at bungkus mo. Kaya dapat kang makipagpalitan ng 100,000 gumagalaw sa kanya bago ang pag-atake sa isang pangkat. Pangatlo, papatayin kayong lahat at sirain ang iyong mga sekta kung hindi mo masaktan o patayin siya. Panghuli, ang Tai Chi ay hindi pinapayagan na makagambala sa labanan, o kung hindi man, hindi na mapipigilan. Si James ang unang nagsalita. Tinanong niya, naiintindihan ko ang una, pangalawa, at ika-4 na mga patakaran. Ngunit ano ang ibig sabihin ng pangatlong panuntunan? Itinaas ni Clayton ang kanyang ulo at sinabing, nangangahulugang literal. Naglakad si James sa Clayton kasama ang Darth Thea. Pagkatapos, tinanong niya, sinusubukan mo bang patayin ako sa labanan? Sinabi ni Clayton na same time, kailangan mong ilagay ang iyong sarili sa mga desperadong sitwasyon upang lumago. Medyo matalino ka ngunit hindi ka nakaranas ng mga labanan sa mga makapangyarihang kalaban. Wala ka ng sapat na madugong laban at walang malakas na espiritu ng pakikipaglaban. Kailangan mong ilagay sa mga desperadong sitwasyon upang magtap sa iyong tunay na potensyal. Kahit na namatay ka, maaari ka pa ring muling makarinig at makikinabang ng malaki sa karanasan. Walang magawa si James, kung gayon ano ang punto ng pagtawag sa iyo dito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6308. Nagkibit balikat si Clayton at sinabing, pinayagan kita na pumili. Pinili mong gawin ito. Nais ni James na ay retort siya, ngunit talagang nagpasya siya sa kanyang sarili. Bigla niyang naramdaman na medyo tuso si Clayton. Inilagay ni Clayton ang kanyang mga kamay sa likuran at buong pagmamalaki, bilang isang tao, 4 na bagay sa buhay ang nagpapasaya sa atin. Ang pag-inom ng pinakamalakas na alak, pakikipaglaban sa pinakamalakas na laban, nakikipag-away sa pinakamagagandang kababaihan, at pinapatay ang mga pinakamasamang tao. Kung wala kang lakas ng loob, sumuko ka lang. Ang mahina ay hindi karapat-dapat na mabuhay. Nagulat si James sa kanyang mga salita. Tiningnan niya ang babaeng mapotla na nasa tabi niya at sinabi, ang pinakamagandang babae sa aking mga mata ay narito na, at hindi ito tulad ng hindi pa natikman ang ilang mabuting alak. Oras na ngayon, labanan ang mabangis na laban at pumatay ng mga malupit na tao. Sumang-ayon sa iyong pagtuturo at dapat sundin. Si Darth Thea ay tumingin kay James sa kawalan ng paniniwala at tinanong, baliw ka ba? Inscan ni James ang mga Grand Patriarch sa paligid niya at sinabing, ako ang tao. Ang mga taong ito ay natipon dito ay ang pinakamalakas at pinakawalang awa sa mga mundo ng Genesis. Ito ay isang bihirang pagkakataon. 0-0 ang mga Grand Patriarch na nakaligtas sa tinig na may nabigla at galit na mga ekspresyon. Karaniwan, sila ang mga gumagawa ng panuntunan ng kanilang sariling mga sekta at maging ang mga mundo ng Genesis. Gayunpaman, ang mga patakaran ay pinipilit sa kanila ng ibang tao maliban sa Tai Chi. Nahihiya sila sa sitwasyon. Sa kabila ng kanilang galit, wala silang magagawa laban sa peerless powerhouse sa harap nila. Sa sandaling lumitaw si Clayton, nagtapon siya ng 2 supernatural na kapangyarihan at kinuha ang buhay ng maraming malakas na magsasaka. Ang ranggo ng powerhouse ng mundo ng Genesis ay muling nabuo matapos ang napakaraming namatay sa ilalim ng kanyang mga kamay. Sa kanyang kakilakilabot na lakas, ang mga peerless powerhouse tulad ng Zolani, Izert at Zayden ay hindi isang tugma laban sa kanya. Ang iba pang mga Grand Patriarch ay hindi kahit nakarapat dapat na labanan siya. Napanood ni Tai Chi mula sa 9 na ranggo ng langit na pagdurusa, at ang makapangyarihang kapangyarihan na naglalabas mula sa kanyang katawan ay marahas na bumagsak. Galit na sinabi niya, arrogant. Kaya mayabang. Ang kaibigan ng Diablo ay sobrang mapagmataas.
Dapat siyang parusahan. Ang batas ng mga landas ay sumigaw, kaibigan din ako ng Franciscus, kaya dapat parusahan din. Si Tai Chi ay natigilan sandali ngunit agad na nag-retort, bumalik noon, pinayagan mo siyang sirain ang mundo ng Tai Chi. Hahayaan mo bang mangyari ito muli? Malamig na sinabi ng batas ng mga landas, kung magpapatuloy ka ng interurban, kung gayon ang posibilidad ay hindi mapapasyahan. Kung ang Clayton ay nakikipaglaban sa lahat ng kanyang lakas, hindi lamang ang mga mundo ng Tai Chi ay masisira, ngunit ang lahat ng mga nilalang dito ay mawawala. Pagkatapos nito, wala kang higit pa sa isang walang silbi na posisyon. Magiging mag-isa ka na. Samantala, itinapon ni Clayton ang mga powerhouse kay James at sinabing, magsanay muna siya. Binibigyan kita ng 1,000 galaw upang talunin siya. Kung hindi ka kwalipikado na tawaging kahalili ni Franciscus. Napanood ni James ang disheveled Grand Patriarch na tumayo at agad na isinaaktibo ang ikatlong form ng labanan sa Marcy Ice. Ang isang mahiwagang kulay abo na ilaw ay lumitaw mula sa kanyang katawan, at ang kanyang lakas ng labanan ay nag-skyrock. Nang makita na hindi na mapigilan si James, ang Grand Patriarch ay nagmamadali na isinaaktibo ang kanyang banal na ilaw ng Genesis. Sa susunod na sandali, ang isang serye ng mga lilang pula na apoy na bola ay kumalas sa Genesis Divine Light. Umatras ang Grand Patriarch, ngunit isinara siya ni James at walang pag-atake. Sa isang iglap lamang, maraming beses na siyang sinalakay, na binigyan ng pagkakataon ang Grand Patriarch na gamitin ang kanyang supernatural na kapangyarihan upang makontra. Di nagtagal, gumawa na si James ng daan-daang mga galaw. Gayunpaman, maaari lamang niyang pigilan ang Grand Patriarch at hindi siya talunin. Nag-aalala si James, at ang kanyang mga sumusunod na pag-atake ay naging sloppy. Si Clayton ay sumigaw ng bigo, ikaw ay tulala. Alam mo lamang kung paano gamitin ang form ng labanan ng Marcy Ice at patuloy na singilin sa iyong kalaban. Maaari kang gumalaw ng mas mabilis kaysa sa kanya. Hulaan ang kanyang mga galaw at pigilan ang mga ito na mangyari. Sa wakas, gumawa ka ng pangwakas na paglipat. Hindi ito tulad ng hindi mo masisira ang kanyang mga panlaban. Mayroon kang mga kasanayan, isang panghuli gininto ang katawan at isang tool ng espiritu na nagpoprotekta sa iyo. Ano ang kinakatakutan mo? Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6309. Matapos marinig ang payo ni Clayton, agad na binago ni James ang kanyang diskarte. Nang mag-dodge ang Grand Patriarch, mabilis na bumagsak si James upang subukan at makagambala sa kanya. Gayunpaman, siya ay kumatok. Nakikita si James na nagpapatatag ng kanyang sarili habang naglilinis ng dugo, si Clayton facepalm, ay ganap na nabigo sa kanyang pagganap. Sa susunod na sandali, lumitaw si James sa harap ng Grand Patriarch at naglunsad ng isang paputok na suntok. Hindi lamang niya matagumpay na hadlangan ang landas ng kanyang kalaban, napunta rin siya sa suntok at pinadalhan siya ng paglipad. Ang pag-atake ni James ay naglalaman ng lila-pula na kapangyarihan na nilikha niya at ang pagsasanib ng quasar kidlat at maraming mga apoy. Ang kanyang malakas na pag-atake ay bumagsak ng isang madugong butas sa katawan ng Grand Patriarch. Gumagana ito. Mabilis na gumawa si James ng isa pang galaw. Bago mabawi ang Grand Patriarch, mabilis na ikinulong siya ni James, na nagdulot ng mga kasunod. Kasabay nito, si James ay nakarating sa mga suntok sa Grand Patriarch. Ginamit niya ang kanyang lila-pula na apoy at lakas ng tibak ng kanyang tool sa espiritu. Ang Grand Patriarch ay sumigaw sa ilalim ng walang tigil na pag-atake. Si Zolani at ang iba pang mga powerhouse ay napanood sa pagkabigla. Hindi nila inaasahan na napabuti si James pagkatapos matanggap ang ilang gabay mula kay Clayton. Kung pinayagan silang magpatuloy sa paglaki, sa kalaunan ay magiging isang kakila-kilabot na pag-iral. Bigla, isang malakas na bang resounded. Ang Grand Patriarch, na napapaligiran ng James afterimages, ay sumabog. Mabilis na nakuha ni James ang pagkakataon at hinawakan ang bola ng enerhiya ng Grand Patriarch. Pagkatapos, nilamon niya ito, at ang kanyang lakas ay tumaas ng malaki. Ang buong lugar ay nahihirapan na tahimik. Lahat ay tumingin kay James na parang isang demonyo. Nahihirapan silang paniwalaan ang kanilang mga mata. Si Darth Thea, sa kabilang banda, ay nagpalakpakan. Binigyan niya si James ng isang hinlalaki at sinabi, napakalamig nito.
Sa buhay na ito, determinado akong magkaroon ka bilang aking tao. Umiling-iling si Clayton, hindi nasisiyahan sa mga resulta. Tumingin si James sa kanya at nagtanong ng mabilis, ito ba ay higit sa 1,000 gumagalaw? Galit na sagot ni Clayton, ito ay 1,100 gumagalaw. Ano ang mali sa iyo? Bakit mo sinusubukan na maging cool habang nakikipaglaban? Masyado kang flashy. Ang isang ganap na powerhouse ay hindi mag-aaksaya ng labis na paglipat kung kaya niya. Umaasa si James para sa compliment ngunit nakakuha ng lektura sa halip. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng hindi kapani-paniwalang napahiya. Sigaw ni Clayton, susunod. Ang natitirang mga Grand Patriarch na nakatayo sa likuran ng Zolani, Zayden at Izert ay natakot. Wala sa kanila ang nangahas na umakyat para sa hamon. Nagdilim ang mukha ni Clayton, at sinabi niya, kailangan mo ba akong gumamit ng lakas? Kinuha ni Zolani ang kanyang ngipin at sinabing, pumunta, Sterling. Lahat ay lumingon sa isang matatandang lalaki na may kulay abo na buhok. Ang mga labi ng matatandang lalaki ay umikot sa takot. Tanong niya, bakit ako, Zolani? Same time na sinabi ni Izert, sa labas ng bungkos sa amin, alam mo ang form ng labanan ng Marcy Ice na pinakamahusay. Matapos binigyan siya ni Clayton ng ilang patnubay, nalaman niya kung paano pigilan ang aming Genesis. Ikaw lang ang maaaring makipagkompetensya sa kanya at malaman ang kanyang trump card. Dahan-daang pinapalakpakan ni Sterling ang kanyang mga kamao at sinabing, kaya gusto mo muna akong isakripisyo. Dahan-daang sinabi ni Zayden, hindi. Ito ay lamang na siya ay masyadong mayabang dahil mayroon siyang Clayton na tumutulong sa kanya. Ipinapadala ka namin upang mapapatay ang kanyang kumpiyansa. Mas mainam kung maaari mong malubhang masaktan siya, alisin siya ng pagiging epektibo ng labanan o pumatay sa kanya. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6310. Mabilis na sumang-ayon si Izert, na nagsasabing, tama siya. Bagaman mayabang si Clayton, siya ay isang tao ng kanyang salita. Naglatag na siya ng ilang mga patakaran ngayon. Kailangan mo lamang labanan ang lahat ng mayroon ka. Pakikinig sa kanilang mapanlinlang na mga salita, huminga ng malalim si Sterling at sinumpa sila ng tahimik. Oo, ngunit papatayin ko siya, di ba? Napakalakas ng mga lalaki ngunit huwag maglakas loob na kumilos. Sa halip, gumagamit ka at nagsasakripisyo sa amin. Sa kabila ng hindi kasiya siya ni Sterling, wala siyang pagpipilian. Kinuha niya ang kanyang mga ngipin at sinabi ng same time, kung mamatay sa labanan, inaasahan mong mag-aalaga ka sa sekta ng Dave T para sa akin. Pagkatapos magsalita, lumipad si Sterling at agad na naglunsad ng mabangis na pag-atake kay James. Ang matandang ito ay walang sportsmanship. Mabilis na tinakpan ni James ang serye ng mga pag-atake. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay, at maraming mga masasamang espiritu na hindi napansin, mabilis na kumalat. Nagpanik ang puso ni Sterling matapos makita ang nakakatakot na ranggo ng paglilinang ng mga masasamang espiritu. Gayunpaman, pinigilan niya ang kanyang damdamin at matapang na nagpatuloy sa paglaban. Mahigit sa 100 ng masasamang espiritu ang nakapaligid sa kanya. Lumipad si James sa hangin at nagtapon ng isang serye ng mga pag-atake sa Sterling. Ang mga malakas na bangs ay lumusot, at ang katawan ni Sterling ay may hindi mabilang na mga butas matapos na masaktan. Paano? Paano ka napakalakas? Sigaw ni Sterling, at pagkatapos ay isang maliwanag na asol na ilaw ang sumabog mula sa kanyang katawan. Mabilis na kumalat ang asol na ilaw, at isang malakas na chrome ang pumatok kay James. Si James ay nahuli sa bantay at halos nahulog sa lupa. Matapos niyang patatagin ang kanyang katawan, ang kanyang dibdib ay umikot, at siya ay naglabas ng isang bibig ng dugo. Pagkatapos ng lahat, si Sterling ay isang powerhouse sa ranggo ng Quasi-Declan. Ang kanyang lakas ay hindi isang bagay na ang isang magsasaka sa ranggo ng Eurus One-Dale ranggo ay maaaring makipagkompetensya, alalahanin ang isang tulad ni James, na nasa gitnang baitang ng Eurus One-Dale ranks 9th Tribulation. Ang asol na ilaw ni Sterling ay maliwanag na lumiwanag. Umungol siya, kaya paano kung mayroon kang form ng labanan sa martial? Ito ay walang espesyal. Ang aking ranggo ng paglilinang ay sapat na upang durugan ka. Pagkatapos magsalita, nagbago si Sterling sa isang bola ng asol na ilaw at mabilis na bumagsak,
pagbaril ng hindi mabilang na asol na ilaw na sinag. Sumimangot si James at kumaway ang kanyang kamay upang iwaksi ang asol na ilaw na lumalapit sa kanya. Gayunpaman, hindi siya makahanap ng isang paraan upang makalapit sa kanyang kalaban. Sigaw ni Clayton, "Idiot ka! Hindi mo ba alam kung paano gamitin ang mga masasamang espiritu upang pigilan ang mga pag-atake at makalapit sa kanya?" Matapos marinig ang mungkahi, tinawag ni James ang isang dosenang masasamang espiritu upang pigilan ang mga pag-atake. Pagkatapos, nagbago siya sa isang lila-pula na ilaw ng tibak at dumaan sa asol na ilaw na sinag, na diretso para sa Sterling. Boom! Ang isang malakas na dagandong ay sumabog, at hindi mabilang na asol na ilaw na sinag ng lugar. Ang sekta ng Timaeus sa ibaba ng mga ito ay nawasak muli. Ang maraming mga gusali ay nabawasan sa basurahan, at marami sa mga nilalang na muling nabuhay muli ay nawala muli. Puff! Lumayo si Sterling at pinapalakpakan ang kanyang dibdib. Sinulyapan niya ang lila-pula na ilaw ng tibak at sinabi, "Ikaw, sinira mo ang pagbuo ng Blue Shark ko." Si James ay nakangiting, "Dapat ay pinipigilan mo na. Maglaro sa akin ng mas mahaba." Pagkatapos magsalita, si James ay sumabog sa harap ng Sterling muli. Presumptuous. Umungol si Sterling, at pagkatapos ay sumabog ang buong katawan ng isang marahas na chrome. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6311. Nagpaputok si James ng sinag ng Zalotes Light. Sabay-sabay, nabasag ang hindi mabilang na aura na patungo sa kanya. Pagkatapos, lumapit muli ang liwanag kay Sir Sterling at marahas siyang inatake. Sina James at Sir Sterling ang nagal-inang ng martial path. Nag-away ang dalawa sa kawalan. Sabay-sabay, ang Genesis powers at historial power ay pumuno sa kalangitan ng hindi mapigilan. Sa tuwing magsasalpukan ang kanilang mga kamao, takot ang nararamdaman ni Sir Sterling. Hindi lang kailangan niyang maging magbantay laban sa mga pag-atake ng James's Amethyst Red Power, ngunit kailangan din niyang maging maingat laban sa historial great curse ni James na sinusubukang kontrolin siya. Dahil kailangan niyang maging magbantay sa lahat ng oras, hindi niya magagamit ang buong kapangyarihan niya para labanan si James. Kaya naman, pagkaraan ng ilang saglit na pakikipaglaban, ay tinamaan siya ng mga suntok ni James. Sabay-sabay na naging duguan ang kanyang pisikal na katawan, ito ay isang nakakatakot na eksena. Sinasamantala ang pagkakataon, isinaaktibo ni James ang Historiae Great Curse. Agad, hindi mabilang nakahangahangang sumpa. May mga inscription na pumasok sa katawan ni Sir Sterling, dahilan para mapasigaw ang huli at mahulog mula sa kawalan. Nang makita ang eksenang iyon, nanlaki ang mga mata nila Zolani, Izert at Sir Zayden. Natigilan sila. Walang sino man sa kanila ang umasa na si Sir Sterling, na makapangyarihan, ay matatalo ng ganoon kadali. Higit sa lahat, ginamit ni James ang Historial Great Curse para kontrolin si Sir Sterling. Nagtanim din siya ng takot sa mga Grand Patriarch. Sa likod, hindi masama, sa wakas ay nasiyahan si Clayton. Natalo mo siya sa 925 moves, pero ang bagal mo pa rin. Magsipag ka. Pagkatapos, tinuro niya ang direksyon ni Zolani. "Dalawa sa inyo ang dapat lumapit." Dalawa. Sabay-sabay na huminga ng malalim ang lahat ng nabubuhay na nilalang na naruroon. Tinitigan ni James si Clayton na parang nakakita ng demonyo. "Mr. Clayton, sabi mo nakaabot na ako sa standard. Bakit dummy? Ang tao mo, naging mas malakas ka kasi." Sa mahinang boses, sinabi ni Clayton, "Hiniling ko sa iyo na talunin ang iyong kalaban sa 1,000 galaw. Hindi ko sinabi na ang mga powerhouse na sinumpa mo ay hindi makakatulong sa iyo na lumaban." Noon, ginamit din ni Franciscus ang hakbang na ito para maging invincible sa mundong ito. Mas mahina ka sa kanya. Nang marinig iyon ni James ay nagliwanag ang kanyang mga mata. Hindi niya alam na may ganoong taktika. Ito ay mahusay. Nang maisip iyon, kumaway siya sa direksyon ni Zolani. "Kayong dalawa, humarap kayo." Sa pagtingin sa kung gaano kaiya-hiya si James, galit na galit si Zolani at ang iba pa. Pero wala silang magawa. Sa oras na ito, sinabi ni Sir Zayden na may madilim na ekspresyon, "Hayaan mo ako." Agad naman siyang pinigilan ni Izert. "No, we should not use our trump card now. Hayaan mo siyang maging mayabang sandali." "Oo,
Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sinabi ni Zolani, kung ang isang tao ay mayabang, ang mga sakuna ay mangyayari. Ang mga Grand Patriarch ng Path Pavilion, kayong dalawa, ay mga powerhouse ng martial path. Dapat kayong pumunta. Nang marinig iyon ng mga powerhouse ng Path Pavilion, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Hindi nila inaasahan na pipiliin sila ni Zolani. Nang walang pag-aalinlangan, hinugot nila ang mga magic treasure ng kanilang sekta at lumipad patungo kay James. Ang isa ay lumitaw sa harap ni James, habang ang isa ay lumitaw sa likuran niya. Pinalaki sila ni James. You guys are quite ethical. Are you guys here to show off? James, ang magandang Grand Patriarch na may berdeng buhok ay nagsabi, wala kaming sama ng loob sa isa't isa. Magpakita ng awa. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni James. Sa oras na ito, ang Grand Patriarch na may puting buhok sa likod ni James ay nagsabi, maaari kaming makipagduel sa iyo. Aaminin namin ang pagkatalo kapag kami ay malubhang nasugatan. Maaari mo bang iligtas ang aming mga buhay at huwag gumamit ng curse magic? Kami ay magpapasalamat magpakailanman sa iyo at gagantihan ka sa hinaharap. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6312. Hindi inaasahan ni James na gagawin ng dalawang Grand Patriarch ang ganoong bagay. Napangiti siya. Sure, I'm not an aggressive person. Since we don't have a choice for ourselves, let's start. Nagpalitan ng tingin ang dalawang Grand Patriarch ng Path Pavilion at inatake si James. Ang isa sa kanila ay inatake si James mula sa malayo sa pamamagitan ng paggamit ng Genesis Power at Historial Power, habang ang isa naman ay gumamit ng malalapit na kasanayan sa pakikipaglaban upang labanan si James. Bagamat matindi ang kanilang laban at ginamit ang kanilang ultimate moves, walang nasugatan matapos ang daan-daang galaw. Ang mga powerhouse na naruroon ay malakas. Imposibleng hindi nila alam na may mali. Nang malapit nang maabot ni James ang ikalibong galaw, kumislap siya. Kasing bilis ng kidlat, itinulak niya ang kanyang palad at pinabagsak ang magandang Grand Patriarch. Pagkatapos, tumalikod siya at itinulak ang isa pang Grand Patriarch pababa mula sa kawalan. Matindi at kapana-panabik ang labanan, ngunit natapos ito sa ganoong paraan. Dahil ang mga powerhouse na naruroon ay kabilang sa mga pinakadakila, masasabi nilang ang tatlo ay naglalagay sa isang palabas. Galit na galit si Zolani at ang iba pa, ngunit nanatili silang tahimik. Hindi nila maipahayag ang kanilang mga opinyon. Nagpalitan ng tingin ang mga Grand Patriarch sa likod nila. Mukhang may pinag-uusapan sila. Mas nakakatawa pa ang sumunod na eksena. Ang mga Grand Patriarch na humarap upang labanan si James ay magkakaroon ng matinding laban, ngunit ang mga laban ay magtatapos kung saan ang mga Grand Patriarch ay nasugatan ang kanilang mga sarili at nahulog mula sa kawalan. Nang makitang lumiliit ang bilang ng mga Grand Patriarch sa likod, nakaramdam ng pagkabalisa sina Zolani, Izert at Sir Zayden. Alam nila na ginagamit ng mga Grand Patriarch ang pamamaraang ito para makawala sa sitwasyon. Nais ng mga Grand Patriarch na itulak sila pasulong. Ang mga Grand Patriarch na ito ay may paraan. Maaari lamang silang pumanig sa pinakamalakas. Sa kabilang banda, hindi iyon magagawa ni Zolani, Izert at Sir Zayden. Dalawa sa kanila ang Grand Patriarch ng Timaeus Sect at ang isa ay Grand Patriarch ng Yakiz Sect. Parehong mga nangungunang sekta sa Genesis World. Nagkaroon sila ng sama ng loob kay James at hindi nila nagawang pakawalan ang huli. Higit sa lahat, kung ang tatlo ay hindi gagamitin ang lahat ng kanilang lakas upang labanan si James, si Clayton ang lalaban sa kanila mismo. Hindi lamang niya sila papatayin, kundi lilipulin niya ang kanilang mga sekta. Isang bloodbath ang mangyayari. Gayunpaman, ang eksenang ito ay naging kapaki-pakinabang kay James. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang layunin ay hindi upang patayin ang mga Grand Patriarch dito. Sa halip, gusto niyang sanayin ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban sa mga Grand Patriarch. Gusto niyang pagsamahin ang kanyang mga kakayahan sa supernatural power ni Clayton. Matapos makipaglaban sa napakaraming Grand Patriarch, bagaman karamihan sa kanila ay kumikilos, si James ay lumikha ng kanyang sariling estilo ng martial combat form. Ngayon, ang kanyang bilis ay halos nasa tuktok nito. Siya ay 2 beses na mas mabilis kaysa sa mga Grand Patriarch.
Ang bilis ay mahalaga para sa martial's combat form. Para sa lahat ng martial arts sa mundong ito, kailangan ng isa na maging mabilis para maiwasan ang pagkatalo. Kahit na hindi lubos na naiintindihan ni James ang mga salitang ito, nagawa niyang makamit ang kalahati ng mga ito. Sa pagtingin kay James, ngumiti si Clayton, na nasiyahan. Tulso ka. Kahit hindi ka mas malakas kay Franciscus, mas matalino ka sa kanya. This is great. Pagkatapos, lumingon siya at tumingin kay Zolani at sa iba pa. Zolani, Zayden, Yakis, matagal na ba kayong naghihintay? Clayton, nangangagat ang kanyang mga ngipin, sinabi ni Zolani, matagal na panahon na ang nakalipas mula nang magmalasakit ka sa mundo. Hindi ko inaasahan na makikialam ka sa labanang ito. Talagang hindi inaasahan. Gayunpaman, hindi ba ako magiging bully kung lalaban ako sa isang mas bata sa akin? Gusto mo bang kalabanan kita kung ganoon? Sabay tawa ni Clayton. Hindi ka karapat-dapat na lumaban sa akin. Namula ang mukha ni Zolani dahil sa galit. Dahil hindi kita kayang labanan, pinili kong umatras sa laban. Ayos lang ba? Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6313. Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko? Pinandilatan ni Clayton si Zolani. Lahat ng tao dito ay isang mapagkukunan ng pagsasanay para sa inapo ni Franciscus, kasama ka. Mr. Clayton, sumobra ka na. Galit na umungol si Zolani, paano ko lalabanan ang isang mas bata sa akin? Kahit na manalo ako, hindi ito makakabuti sa aking reputasyon. Hindi maaapektuhan ang iyong reputasyon. Tumanggaw si Clayton. At saka, hindi mo ito unang beses na lumaban sa kanya. Sa tingin mo ba ay wala akong alam? Namula ang mukha ni Zolani. May gusto sana siyang sabihin pero pinigilan ni Izert. Alam niyang ang mundo ay pinamumunuan ng pinakamalakas na powerhouse, at si Clayton ang pinakamalakas. Kaya, may karapatan siyang gumawa ng mga patakaran. Maaari siyang mag-order ng sinuman. Sa totoo lang, kaya niyang patayin ang lahat ng Grand Patriarch dito. Sa isiping iyon, inangat ni Izert ang kanyang ulo at tumingin kay Clayton. Mr. Clayton, base sa iyong mga salita, kung hindi natin siya masasaktan o mapatay, kailangan na nating mamatay. Oo, tumanggaw si Clayton. Mukhang kailangan nating magtulungan para ay bully siya, kung ganoon. Napatingin si Izert kay Zolani. Dahil ito ay para kay Mr. Clayton, kailangan nating sundin ito. Magtulungan tayo. Kumunat ang noo ni Zolani. As if he had figured out what Izert meant, he responded, sige. Magtulungan tayo. Malapit nang magdesisyon ang mananalo. Mr. Clayton. Tumingin si Sir Zayden kay Clayton. Nabanggit mo na after the 100,000th move, we can form a group and fight him. It has been more than 100,000 moves, right? Hindi sumagot si Clayton. Sa halip ay lumingon siya kay James. Hindi. Agad namang umiling si James. 20,000 galaw ang natitira. Ayos lang. Ikinaway ni Clayton ang kanyang kamay. Gamitin mo ang lahat ng iyong lakas. Ang tatlong nangungunang powerhouse ng Genesis World ay lalaban sa iyo ng magkasama. Binibigkas niya ang salitang, powerhouses, na nagpapahintulot kay James na maunawaan ang kahulugan sa likod nito. Kung binibigyang importansya ni Clayton ang mga kalaban, iba sila sa mga Grand Patriarch kanina. Zolani man, Izert o Sir Zayden, nakipag-away sa kanila si James sa 30 Grand Formation dati. Kahit na ang mga Grand Patriarch mula sa ilang sandali ay idagdag, ang kanilang kapangyarihan ay mas mahina kaysa alinman sa tatlo. Malapit nang harapin ni James ang isang totoong buhay o kamatayang labanan. Sa oras na ito, nagprotesta si Dark Thea. Bakit? Ito ay hindi patas. Pagkatapos, itinaas ni Clayton ang kanyang kamay, at pinigilan ng sinag ng liwanag si Dark Thea. Hinailan niya siya. Pagkatapos noon, sabay-sabay na lumipad sina Zolani, Sir Zayden at Izert papunta kay James. Pinalibutan nila si James. Biglang naglabas ng kanilang aura ang tatlong nangungunang powerhouse. Sabay-sabay, nakaramdam ng matinding pressure si James. Maging ang ultimate golden body ay may nakasisilaw na itim at puting liwanag. Napakalakas ng aura noon. Nakaramdam ng takot si James. Mahuhulog siya rito kapag ginamit ng tatlong nangungunang powerhouse ang lahat ng kanilang lakas.
Wala siyang ideya kung ano ang iniisip ng tagapagbantay. Hindi sila magkaparehas ng ranggo, kaya bakit kailangang labanan sila ni James? Gayunpaman, hindi napigilan ni James na mag-overthink tungkol dito. Dahil kailangan niyang lumaban, lalaban siya. Hindi siya kailanman natakot sa sino mang kalaban. Ito ay ang kanyang paniniwala at espiritu. Nang maisip iyon, inilahad niya ang kanyang mga kamay. Ang kanyang katawan ay naglabas ng itim at puting liwanag na kumalat sa paligid. Pinigilan nito ang aura ng tatlong nangungunang powerhouse at nagbukas ng makitid na espasyo. Sa oras na ito, unang gumawa ng hakbang si Zolani, sa silangan. Itinulak niya ang palad niya at hinampes si James. Hindi ipinakita ni James ang kanyang kahinaan. Itinaas niya ang kanyang kamay at hindi mabilang na apoy ng amethyst thread na bumaril mula sa kanyang kamao. Binasag niya ang palad na akmang hahampas sa kanya. Gayunpaman, mas maraming palad ang dumapo sa kanya na ikinagulat niya. Walang magawa, itinaas niya ang dalawang kamay. Ang hindi mabilang na apoy ng amethyst thread at ang liwanag ng espada sa kanyang kanang kamay ay sabay na lumalaban sa mga palad. Agad, leeg at leeg ang laban. Nang makita iyon, si Darth Thea, na pinigilan, ay sumigaw, "Hoy, hindi siya maaaring maging katugma ng tatlong powerhouse. Ano ang sinusubukan mong gawin?" Habang nasa likod ang kanyang mga kamay, mahinahong pinanood ni Clayton ang labanan. "Hold on, you haven't got the chance to go near him." Pagkatapos niyang sabihin iyon, pinalabas ni James ang 12 ng masasamang espiritu. Sa bilis ng kidlat, tumungo sila kina Zolani, Zayden at Izert. Walang tigil na natapakan ng masasamang espiritu ang napakagandang aura kung saan man sila dumaan. Kasabay ng pagtapak ni James sa Tai Chi. Gamit ang Ultimate Golden Body, sinira niya ang mga aura ng tatlong powerhouse at bumaril sa langit. Sa kanyang pagmamadali, nabasag ang mga palad sa langit. Para siyang nakulong na dragon na umakyat sa langit, biglang tumaas ang kanyang aura. Pagkatapos, mula sa kanyang Ultimate Golden Body, ang nakakatakot na amethyst thread power ay sumabog. Sabay-sabay nitong nilalamon ang buong lugar. Pagkatapos noon, umihip ang Galit Wind. Ito ang Galit Wind, bulalas ni Sir Zayden bago ay activate ang Genesis Divine Light. Kasabay nito, sina Izert at Zolani ay gumamit ng sinag ng gininto ang liwanag upang lamunin ang kanilang mga sarili. Ang hampas ng Galit Wind ay nagpalabas ng nakakasilaw na liwanag sa tatlo. Sa sumunod na segundo, ikanaway ni James ang kanyang kamay sa ere. Sa sandaling iyon, libu-libong gininto ang longsword ang umiikot at tumama pababa. Nang dumaong ang hindi mabilang na sword lights, nabasag nila ang ilaw sa katawan ng tatlong powerhouse at nasugatan ang isa sa kanila. Nang makita iyon, si Clayton, na nanunood ng labanan, ay nagpakawala ng isang kasiya siyang ngiti. Sa wakas ay alam na niya kung paano gamitin ang lahat ng kanyang lakas. Mukhang epektibo ang pamamaraang ito. Mga kasama, itayo ang Sigil-Lair Formation. Pagkatapos, itinaas ni Zolani ang kanyang kamay at naglabas ng isang sinag ng gintong liwanag patungo kay James. Sabay-sabay na ipinutok ni Sir Zayden at Izert ang dalawang sinag ng gintong liwanag patungo kay James. Agad na nilamon ng Golden Shield si James at mabilis na umikot. Sabay-sabay na ginawa ng gintong kalasag ang hindi mabilang na sword lights na bumuhos na parang ulan kay James, na nasira ang kanyang Ultimate Golden Body at naging dahilan para mahulog siya sa isang walang pag-asa na sitwasyon. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6314. Nang makita ni Clayton ang eksena, umiling siya ng walang magawa. Sayang. Ang Sigil-Lair Formation ng tatlo ang nagkulong kay Franciscus ng mahabang panahon. Sa kakayahan niya ngayon, babagsak siya. Nang marinig iyon, galit na galit si Darth Thea na napigilan. "Hey, he invited you to solve the trouble, but you caused him to fall. Kanino ka panig?" Itinaas ni Clayton ang kanyang kamay. Sabay tanggal ng pagkakahawak kay Darth Thea. Sa sumunod na segundo, sumugod si Darth Thea at umungol sa kanya. Sabi niya reinforcement ka, pero naniniwala ako na traitor ka. Target mo ba ang Ultimate Golden niya? Katawan at supernatural na kapangyarihan. Kaya ba ginawa mo siyang mahulog sa ganitong paraan? Napagtanto ko na ang mga taong tulad mo ay tuso.
Ang mga titulo ng pinakamalakas na powerhouse ng Genesis World at Annihilation God ay nakakahiya at nakakadiri. Habang nagmumura si Dark Thea kay Clayton, namumula ang mukha nito. Pumikit siya at iniwasan si Dark Thea na papalapit sa kanya. Hindi siya naglakas loob na magsalita pabalik sa kanya. Wala akong pakialam kung kanino kakakampi. Isa lang ang sasabihin ko. Sa malamig na boses, sinabi ni Dark Thea, kung may magpapakamatay sa taong gusto ko, lalaban ako hanggang sa matalo ko siya. Hindi mahalaga kung gaano karaming araw ang kailangan ko dahil nasanay na ako sa reincarnation. Kapag mayroon akong sapat na pag-aalaga, kapag ako ay bumangon, papatayin ko kayong lahat. Sa pagtingin kay Dark Thea na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, inilibot ni Clayton ang kanyang mga mata. Hindi mo ba siya gustong ubusin? Hindi mo ba tina-target din ang kanyang ultimate golden body at golden bones? Kailangan mo lang itong dalawa para maabot ang Declan rank. Nang marinig iyon, natigilan si Dark Thea. Pagkatapos, walang kumpiyansang sinabi niya, ako, hindi ko naisip iyon. Ikaw lang ang nakakaalam kung napag-isipan mo na. Casually, Clayton said, he put in so much effort for you that he can sacrifice his life. Yet, you want to consume him. You're the most ungrateful living being in this world. Nagbubuga ka ng kalokohan. Hindi pa rin kumpiyansa ang pagtutol ni Dark Thea. Tila may nagawa siyang kasalanan at natatakot na may makaalam. Kung talagang nagmamalasakit ka sa kanya, dapat kang pumunta doon at tulungan siya. Binibigkas ang bawat salita, sinabi ni Clayton, hindi ka dapat lumapit sa akin at pagsabihan ako, na pinag-uusapan ang katapatan. Nang marinig iyon ni Dark Thea ay kumunot ang noo niya. Pero grabe ang sugat ko. Magagawa mong lokohin ang batang iyon, ngunit hindi mo ako maaaring lokohin. Napatingin si Clayton kay Dark Thea. Halos maabot mo na ang Declan rank. Hindi ka naaapektuhan ng mga minor injuries. Biglang tumahimik si Dark Thea. Masyadong matalino si Clayton. Nakikita niya agad ang mga iniisip nito. Tama siya. Si James ang pinupuntirya niya simula pa noong una silang magkita. Hindi lang siya ang gusto niya. Ultimate golden body at golden bones, ngunit gusto rin niya ang kanyang hindi maarok na Years 1 Genesis. Bell at hindi mabilang na banal na kasangkapan, transcendent na banal na kasangkapan, espiritual na kasangkapan at ang supernatural. Supremous powers na hindi niya talaga pinag-aralan. Para kay Dark Thea, kailangan lang niya ang ultimate golden body at golden bones para maabot ang Declan rank. Kapag naubos niya si James, bubuti ang kanyang paglilinang. Noon, kahit na hindi pa niya naiintindihan ang masamang kapangyarihan ng Dark Heavenly Path, maaari na niyang sakupin ang kontrol ng mundo mula sa Tai Chi at maging numero 1 powerhouse ng mundong ito. Kapag tama na ang pagkakataon, kapag naunawaan na niya ang kapangyarihan ng Dark Heavenly Path, maaari niyang labanan si Tai Chi at patayin siya para makapaghiganti. Sa simula, ang kanyang plano ay walang kamali-mali. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magiging ganito katanga si James. Kaya niyang gawin ang lahat para sa kanya, kabilang ang pag-alay ng kanyang buhay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6315. Ang mga tao ay hindi mga halaman. Hindi sila maaaring maging walang puso. Kahit na isang demonyo si Thea na hindi pa nakakabawi sa kanyang mga alaala, hindi siya mapakali sa mga kinikilos ni James. Nagsimula ang laban sa punong tanggapan ng Skynet, Telvervo Hall, dahil sa kanya. Kaya, handa na siyang muling magkatawang tao. Gayunpaman, dahil sa biglaang pagsali ni James, lumahok din sa laban ang Skynet, Yegor at Lady Herodias dahil handa siyang maging kaaway ng lahat ng powerhouses mula sa buong Genesis World. Ngayon, kahit na ang pinakamisteryosong powerhouse sa Genesis World ay lumitaw. Nahulog sa dilema si Dark Thea. Nakulong pa rin si James sa Sigil-Lair formation ng tatlong powerhouse. Habang tinitiis niya, mas matindi ang kanyang mga sugat. Muling lumitaw ang hindi mabilang na mga bitek sa kanyang ultimate golden body. Baka matamba siya anumang oras. Sa sandaling ito, nakapikit si Thea. Siya ay isang diablo na kayang gawin ang lahat upang maabot ang kanyang layunin. Maaaring siya ay walang puso sa lahat, ngunit naantig siya sa hanggal na lalaking ito. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagngangalit siya.
Isang nakakatakot na sinag ng violet pink na liwanag ang lumabas sa kanyang katawan at bumulwak. Nang makita iyon, ngumiti si Clayton, natuwa. Natalo ng kabaitan ang kasamaan sa huli. Kung hindi siya kikilos, hindi ako makatitiyak na ibibigay siya sa iyo. Sa labanan, kasunod ng bigla ang pagsali ni Dark Thea, hindi na balanse ang laban. Zolani, Sir. Nakatutok sina Zayden at Izert sa pakikitungo kay James nang salakayin sila ni Dark Thea ng palihim. Nang sumiklab ang Amethyst Red Light, ang tatlong powerhouse ay nagluwa ng dugo at malubhang nasugatan. Naputol din ang gininto ang ilaw na kanilang pinaganya. Kasabay nito, si James na nagtitiis sa Sigil-Lair Formation ay biglang umungol sa galit. Lumuwa siya ng isang bibig ng dugo. Pagkatapos, ang Sigil-Lair Formation ay nabasag. Sa panginginig, lumuhad si James sa kawalan. Pagkalabas niya ng dugo ay namula ang mata niya. Napagod siya. Upang labanan ang mga pag-atake ng hindi mabilang na sword lights sa Sigil-Lair Formation, ginamit niya ang Marcy Eyes. Combat form power sa sukdulan. Maging ang Years 1 Genesis Bell ay nabasag. Gayunpaman, nakakaramdam siya ng kalmado sa mga sandaling ito. Sa wakas, nakahinga na siya. Sa oras na ito, si Dark Thea, na matagumpay na naglunsad ng sneak attack, ay agad na inatake ng tatlong powerhouse. Ang nakamamanghang Genesis power at Historial power ay sabay na tumungo sa kanya. Thea, nang makita ang eksenang iyon, umungol si James. Nang itulak niya si Dark Thea palayo, inatake siya ng tatlong powerhouse. Boom! 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 Pagkatapos ng tatlong malalakas na tunog, si James, na inatake, ay nilamon ng bola ng Amethyst Red Gas. Natahimik siya. James, sigaw ni Dark Thea pagkatapos niyang pakalmayan ang sarili. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6316. Sa sumunod na segundo, si Dark Thea, na galit, ay naglabas ng violet pink light. Sabay-sabay na nilalamon ng liwanag ang buong paligid. Pati sina Zolani, Sir Zayden at Izert ay nilamon din. Naramdaman ang nakakatakot na aura sa ilalim ng Amethyst Red Light. Ang tatlong Grand Patriarch ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugad. Pakiramdam nila ay pinigilan sila ng isang supernatural. Nako, pilit niyang i-activate ang Heavenly Path Power. Hindi iyon ang Heavenly Path Power. Itatawag niya ang pinakamalalim na evil power sa Dark World. Talaga bang sisirain niya ang 3,000 Great Genesis World at hindi mabilang na Micro Genesis Worlds? Mamamatay din siya kasama ang buong Genesis World. Pagkatapos, hindi mabilang na itim at lila na mga bola ng enerhiya mula sa lahat ng dako ay nilamon ni Dark Thea. Agad na umabot sa sukdulan ang lakas ni Dark Thea. Ang kanyang mahabang buhok ay naging apoy na pula. Pagkatapos noon, habang ang tatlong Grand Patriarch ay takot na takot, si Dark Thea ay bumaril sa langit. Isang itim na lotus ang lumitaw. Sa sandaling ito ay namumulaklak, ito ay naging violet pink. Nang mapunta si Dark Thea sa violet pink na lotus, naglabas siya ng nakakatakot na masamang liwanag. Sa sandaling kumalat ang masamang liwanag, ang tatlong Grand Patriarch, na pinigilan, ay naglabas ng liwanag. Sabay-sabay nilang nilagpasan ang mga hadlang at bumaril sa langit. Mga kasama, oras na para gamitin ang lahat ng ating lakas. Pilit niyang ipinatawag ang masamang kapangyarihan. Hindi siya maaaring tumagal ng ganoon katagal. Kailangan natin siyang lipulin sa pagkakataong ito, itingal ni Zolani. Nang bumaril siya sa langit, umatake siya. Hindi mabilang na beses si Dark Thea gamit ang kanyang supernatural power. Pinuno ng gintong liwanag ang kalangitan ng isang napakagandang aura. Sabay abot ng dalawang braso ni Sir Zayden at umakyat sa langit. Ang hindi mabilang na mga gintong inscription sa kanyang katawan ay naging ilang gintong pattern ng Tai Chi at sumugod patungo sa Dark Thea. Nang lumipad si Izert sa langit, lumikha siya ng 100,000 clone. Nagtungo sila kay Dark Thea at sinuntok. Sabay-sabay na kumilos ang tatlong powerhouse. Hindi mabilang na supernatural powers ang nagtungo sa Dark Thea, ngunit lahat sila ay naharang ng banal na liwanag na nagmula sa violet pink na lotus. 3 laban sa 1, ngunit walang nangunguna. Sa mga oras na ito, tila kalmado at walang pressure si Dark Thea. Sa kabaligtaran, ang tatlong Grand Patriarch ay nagulat. Naalala nila ang pakikipaglaban kay Franciscus noon.
Nakipaglaban sila sa kanya noong siya ay nasa tuktok na ito. Gayunpaman, nagawa nilang talunin siya sa huli ng magkasama. Ngayon, naramdaman nilang parang nagre-reenact ang sakuna noon. Takot na takot sila. Hindi nila alam kung may tsansa silang manalo. Ibalik mo sa akin ang aking lalaki. Mula sa kawalan ng boses ni Dark Thea. Sa sumunod na segundo, hindi mabilang na mga ilusyonaryong kamay na gawa sa mapanirang masamang kapangyarihan ang lumitaw sa likuran. Dark Thea. Sinira nila ang banal na liwanag at nagtungo sa tatlong Grand Patriarch. Boom! 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 Pagkatapos ng tatlong malalakas na tunog, ang defense formation ng tatlong Grand Patriarch na nagmadali ay sumabog. Saan man dumaan ang Dark Power, masusugatan sina Zolani, Sir Zayden at Izert. Dumura sila ng dugo, nasugatan sila ng husto. Ang tatlong Grand Patriarch ay naiwan lamang ang kanilang mga kalansay. Naiwasan nila ang mga pag-atake, ngunit ang hindi mabilang na mga ilusyonaryong kamay ay nakalusot sa porma sayon at kumalat kung saan-saan. Kabanata 6317. Ang isa sa mga lugar ay ang punong tanggapan ng Timaeus sect sa ilalim ng walang bisa. Ito ay isang pagkasira na, ngunit ito ay natangay muli ng panalo, na naging sanhi ng hindi mabilang na Genesis regions na nabasag. Nawasak din ang libu-libong universo. Kasabay nito, ang ilusyonaryong mga kamay na kumakalat ay patungo sa 7 mounts ng Timaeus sect at sa malaking ancient Genesis world. Kung saan man ito dumaan, ang mga sekta na kapapanumbalik pa lamang ay mawawasak muli. Nabasag din ang Genesis regions na pag-aari ng ancient Genesis world. Ang hindi mabilang na mga nilalang na may buhay, na nagtatago, ay sumabog. Nakakakilabot na eksena na parang Doomsday. Nang makita ni Tai Chi ang ancient Genesis world na nawasak, galit na galit siya. Gusto niyang kumilos ngunit pinigilan siya ni Wesley. Wesley, hahayaan mo na lang ba siyang gawin ang anumang gusto niya? Nilipol niya ang mga buhay na nilalang. Nabaliw na siya. Sa pagharap sa galit na dagandong ni Tai Chi, bumantong hininga si Wesley at sinabing, opisyal na nagsimula ang Tai Chi Tribulation. Impossible iyan. Umungol si Tai Chi. Ang kanyang pag-unawa ay hindi ang Dark Heavenly Path. Ipinatawag niya ang masamang kapangyarihang iniimbak ni Franciscus. Hindi ito. Tai Chi, sinabi ni Wesley, dapat mong maunawaan na pinahintulutan kitang labagin ang mga patakaran ng 2 beses upang maghanda para sa mga hindi inaasahang sitwasyon, ngunit ginamit mo ang parehong oras upang maghayganti. Ngayon, tumataas ang puot ni Yin Governor at hindi niya iniisip na isakripisyo ang sarili para ipatawag ang Dark Power para sirain ang Tai Chi World. Wala kang magagawa. Nang marinig iyon ni Tai Chi, lumundag ang black and white gas sa kanyang katawan. Sa isang iglap, lumitaw siya sa ilalim ng kalasag ni Wesley. Wesley, please give me one more chance. I need to suppress her. Otherwise, my Tai Chi World. Hindi pwede. Tinanggihan ni Wesley ang kanyang kahilingan. Lahat ng bagay ay may kahihinatnan. Nakatakda na ang kapahamakan. Wala kang magagawa para mabawi ito. Tsaka, sinira lang niya ang ancient Genesis world. Nang marinig niya iyon, galit na galit si Tai Chi. Ang sinaunang mundo ng Genesis ay maihahalin tulad sa 3,000 mundo ng Genesis at hindi mabilang na mundo ng Micro-Genesis. Mula nang sirain ni Franciscus ang Tai Chi world, ang ancient Genesis world ay naging core ng 3,000 mundo ng Genesis at hindi mabilang na mundo ng Micro-Genesis. Ngayon na ang core ay nawasak, ano ang natitira sa Genesis world? Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga ilusyonaryong kamay ang dumadaan sa ancient Genesis world. Dahil wala ang mga Grand Patriarch ng mga sekta, hindi nila may pagtanggol ang kanilang sarili laban sa mapangwasak na masamang kapangyarihan. Panoorin lamang nila ang kanilang mga pundasyon na nawasak. Ang mga sinaunang ortodokso ay nabura ng sunod-sunod. Nang ang makapangyarihang mapangwasak na kapangyarihan ay umabot sa kalangitan sa itaas ng Lost sect, kumilos si Sir Matanaya. Hindi niya inatake ang mga ilusyonaryong kamay na binubuo ng masamang kapangyarihan. Sa halip, inactivate niya ang wisp glow lamp na ibinigay ni James. Mabilis niyang nilamon ang Genesis region sa ilalim ng kontrol ng Lost sect. Nang dama po ang masamang ilusyonaryong mga kamay, ang wisp glow lamp ay naglabas ng nakasisilaw na liwanag. Kaagad, pinrotektahan niya ang buong Lost sect. Sa ilalim ng mga pagsabog,
ang mga illusionary na kamay ay naging hindi mabilang na masasamang kapangyarihan. Dumaan sa kalangitan sa itaas ng wisp glow lamp, tumungo sila sa Skynet. Nang makita iyon, pawis na pawis si Matanaya. Sinabi niya, Yegor, dapat mong protektahan ang Skynet. Gayunpaman, sa kawalan ng punong tanggapan ng Skynet, matapos ang mga Celestial Sages ay lumaban at naglayas. Sina Gladwin at Izert, muli silang nagpakita sa langit. Isinaaktibo nila ang kapangyarihan ng langit at lupa at ibinalik ang 30 Grand Formation na sinira ni James. Sa sandaling iyon, hindi mabilang na masasamang kapangyarihan ang lumusab at tumama sa 30 Grand Formation, na nagpalabas ng nakakasilaw na liwanag sa formation. Hawak ng Celestial Sages ang Transcendent Divine Tools na ibinigay ni James. Pagkatapos, nilamon nila ang napakalaking Genesis region sa ilalim ng kontrol ng Skynet at hinaranggan ang hindi mabilang na masasamang kapangyarihan sa pagsira sa Skynet. Samantala, sa Grand Patriarch Pavilion ng punong tanggapan ng Skynet, isang matanda na may puting buhok ang bumaril sa langit. Tinusok niya ang 30 Grand Formation. Kabanata 6318. Na humarap sa masamang kapangyarihan, ang matanda na may puting buhok ay naging isang malaking hyena. Kinain niya ang masamang kapangyarihan kaya nadagdagan ang kanyang kakayahan. Ang kanyang buong katawan ay nilalamon ng itim at violet-pink na liwanag. Samantala, nang ang ilusyonaryong mga palad na binubuo ng hindi mabilang na masasamang kapangyarihan ay umabot sa Demon Region, ang gintong lambat na tumakip sa Demon Region ay unang nawasak. Pagkatapos, ang hindi mabilang na Forbidden Bound Aris ay sumabog. Sa Demon Region, hindi mabilang na buhay na nilalang mula sa Dark World ang nanginginig sa takot. Napasigaw sila ng masakit, nadama nila ang kawalan ng pag-asa at kawalan ng kakayahan. Gayunpaman, nang nilamon sila ng hindi mabilang na masasamang kapangyarihan, nagulat sila. Dahil nilamon sila ng masamang kapangyarihan, ang kanilang kakayahan at paglilinang ay mabilis na bumuti. Sa violet, pink and black na liwanag, ang mga buhay na nilalang mula sa Dark World na nakulong sa Demon Prison ay tuwang-tuwa. Pagkatapos, ang mga powerhouse mula sa madilim na mundo, na ang kakayahan ay tumaas, ay lumipad sa kalangitan. Nang malapit na silang makatakas, dalawang figure na naglalabas ng gininto ang liwanag ang lumitaw sa kawalan. Pinalibutan sila ng dalawa. Layla, isa sa mga powerhouses mula sa Dark World ay sumigaw, umalis ka na sa Timaeus sect. Pipigilan mo pa ba kami? Oo naman. Nagpakita ng gininto ang liwanag, malamig na sinabi ni Layla, bagaman tumaas ang iyong mga kakayahan, hindi ka kay Rebella at sa aking kapareha. Nang marinig iyon, ang mga powerhouse mula sa Dark World ay nagulat. Mayroong hindi mabilang na mga karayom ng yelo sa loob nito. Kung sino man ang nakabangga nito ay mamamatay. You're vicious. Ang isa sa mga powerhouse mula sa Dark World ay umungal ng galit. Nawasak na ang Timaeus sect, pero tinatanggihan mo pa rin kaming paalisan. Ano ang ginawa naming mali? Wala kang ginawang masama. Napabuntong hininga si Layla at sinabing, pero nakatanggap kami ng utos mula kay Master. Kailangan ka naming dalhin sa ibang lugar. Master, isang babaeng powerhouse mula sa Dark World ang nagtanong, sino ang iyong Master? Ang controller ng Jade Mora Empire, na siya ring Lord of the Dark World. Sabi ni Layla, wala kang karapatang magtanong ng napakaraming katanungan. Isa lang ang pagpipilian mo. Sumama ka sa amin. Ang mga buhay na nilalang mula sa Dark World sa Demon Region ay dapat sumama sa US. Sa kawalan, hindi mabilang na mga powerhouse mula sa Dark World ang nagpalitan ng tingin. Hindi nila alam ang gagawin. Sa oras na ito, naglabas si Layla ng isang nagniningning na tore. Biglang may lumabas na bakas ng kapangyarihan. Ang itim at puting liwanag ng tore ay bumaril patungo sa mahiwagang hangganan ng Forlat Land. Sa sumunod na segundo, ang mahiwagang hangganan ng Forlat Land ay nagbukas ng malaking pinto. Mayroong hindi mabilang na mayamang Genesis powers sa loob. Nang ang hindi mabilang na mga powerhouse mula sa Dark World na nakapalibot sa kawalan ay nakita ang eksenang ito, sila ay natigilan. Gusto mo bang makapasok ang US sa Forlat Land? Mapanganib ang Forlat Land. Mamamatay tayo kapag pumasok tayo. Pakilipat sa ibang lugar para pahirapan kami. Kayong mga lalaki mula sa mga matuwid na sekta ay immoral. Kasunod ng mga sumpa ng mga powerhouse mula sa Dark World,
Itinaas ni Layla ang kanyang kamay, at libu-libong gintong dragon ang lumitaw. Hinabol nila ang mga buhay na nilalang mula sa Dark World at pinilit silang pumasok sa malaking bukas na pinto. Noon, pinaandar ni Rebella ang kanyang supernatural power upang ipadala ang mga buhay na nilalang mula sa Forlad Land Bat na nakulong sa Forlad na daigdig na daigdig na nakulong sa Forlad na daigdig na daigdig. Ang mga nilalang mula sa madilim na mundo ay ipinadala sa Forlat Land, itinaas ni Layla ang kanyang kamay, at isinara ng tore ang hangganan ng Forlat Land. Kabanata 6319. Sa oras na ito, nagpakita si Rebella sa tabi ni Layla. Siguro kamusta na si Master at ang iba pa. Nawasak na ang Timaeus sect. Siguradong malaki ang laban. Kailangan lang nating sundin ang utos ni Master. Napatingin si Layla kay Rebella. Bantayan mong mabuti ang Forlat Land. Ang iba ay wala sa atin. Ang Genesis World ay ganap na magbabago. Rebella said, I wonder if the cherry is still around. Magkakaroon tayo ng pagkakataon. Napabuntong hininga si Layla at sinabing, sa ngayon, kailangan nating pangasiwaan ng mabuti ang Forlat Land. Ang grupo ng mga nabubuhay na nilalang mula sa Dark World na kakatakas lang mula sa Demon Region ay sumisip-sip ng maraming masasamang kapangyarihan. Dapat silang kontrolin. Tumanggo si Rebella bago pumasok sa Forlat Laden kasama si Layla. Kasabay nito, sa kalangitan sa itaas ng The Timaeus Force ay winasak ang lahat ng iba pang kapangyarihan ng Timaeus sect, at binaliwala ang lahat ng iba pang kapangyarihan ng Timaeus. Sinaunang Genesis mundo. Sa wakas, nang mawala ang hindi mabilang na mga ilusyonaryong kamay, dumura siya ng dugo. Nagkalat din ang violet pink na lotus. Nadapa siya ng malubha siyang nasugatan. Matapos patatagin ang sarili, tinungo niya ang amethyst red light na bumalot kay James. James ay nakahiga sa amethyst red light. Hindi siya naglabas ng kahit anong aura. Ang kanyang ultimate golden body ay namulaklak ng isang malabong itim at puting liwanag. Nang makita iyon, si Dark Thea ay sumugod at niyakap si James. Gumising ka na please. Sinabi mo na tayo ay magkakasama pagkatapos ng labanang ito at manggang anak ng ilang mga anak upang labanan ang mga nabubuhay na nilalang. Hindi na kailangang gawin iyon. Ang mga buhay na nilalang ay nalipol. Kailangan lang nating turuan ang ating mga anak kung paano magtanim ng maayos. By then, we can also hold a grand wedding. James. Gumising ka. Humikbi siya. Pero kahit anong sigaw ni Dark Thea ay walang reaksyon mula kay James. Nakapikit ang kanyang mga mata na parang wala na ang kanyang kaluluwa at tanging katawan na lang ang naiwan. Sa oras na ito, sa labas ng amethyst red light, muling bumangon ang tatlong Grand Patriarch dala ang kanilang mga kalansay. She is also severely injured. Kung atakihin natin siya sa huling pagkakataon ngayon, maaari na natin siyang lipulin, sabi ng isa sa kanila. Yaki's sect at Timaeus sect ay wala na. Ang Ancient Genesis World ay gumuho. Kung hindi natin maalis ang dalawa, mas malaki ang pagkalugi natin, sabi ng isa pa. Kill them. Sa kasalukuyan, sapat na ang ating kapangyarihan para patayin sila, giit ng huli. Nang matapos ang tatlong skeletons sa pagtalakay, ikanaway nila ang kanilang mga kamay at bumaril sa amethyst red light na bumalot kay James. Ang tatlong gintong kapangyarihan ay bumangon kay James ngunit napatigil ng isang light orb na nabuo ng nakakatakot na murderous energy. Hindi lang napigilan ng light orb ang gintong kapangyarihan na ipinutok ng tatlong kalansay, kundi nilamon din nito ang amethyst red light. Clayton, makikialam ka ba dito? Sigaw ng isa sa mga kalansay. Nasugatan na namin sila ng husto. Sinunod namin ang iyong mga alituntunin. Hindi mo na maibabalik ang iyong mga sinabi, sabi ng isa pa. You're the number one powerhouse of the Genesis world. How could you go back on your word? Tumutol ang pangatlo. Nang marinig iyon, ngumuso si Clayton. I didn't kill you guys, but I didn't say you could kill them. I didn't go against my words. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay, at ang nakakatakot na murderous energy ang nagdala kina James at Dark. Kabanata 6320. Sa oras na ito, tiningnan ni Clayton ang tatlong kalansay. Maraming taon na ang lumipas, ngunit wala ni isa sa inyo ang nag-improve. Wala man lang kalahati sa kakayahan ni Franciscus noon, pero nagawa kanyang ilagay sa matinding kahirapan. Sa palagay mo ba ay may karapatan kang mabuhay sa hinaharap?
Nakaharap sa panunuya ni Clayton, naikuyom ng tatlong kalansay ang kanilang mga kamao ngunit wala silang magawa. Sabi namin ang isang estadong ito, hindi siya nasa kalagayang ito, we are not to him in the state of him. Pilit na tinawag ng Dark Heavenly Path ang madilim na kapangyarihan. Huwag kalimutan. Ngumisi si Clayton at sinabing, maaaring ipatawag ng Dark Heavenly Path ang madilim na kapangyarihang tinatakan ni Franciscus at gayon din siya. Upang protektahan ang kanyang asawa, siya ay tinamaan mo. Kung hindi, kung pagsasamahin niya ang makasaysayang dakilang sumpa at masamang kapangyarihan, kayong tatlo ay magiging mga puppet at alipin sa halip na mga kalansay. Nang marinig iyon, ang tatlong kalansay ay nawalan ng mga salita. Ikanaway ni Clayton ang kanyang kamay at sinabing, sige. Tigilan mo na ang pagpapahiya sa sarili mo dito. Pumunta at maghanap ng pisikal na katawan. Ang weird ko tignan ka ng ganito. Kung lalaban ka ulit sa susunod, baka hindi ka na maswerte. Nagpalitan ng tingin ang tatlong kalansay bago naglaho. Sa sobrang tindi ng kanilang mga sugat, maaaring kitilin ng isang powerhouse sa 9th Tribulation ng Euryswandale rank ang kanilang mga buhay. Dapat na silang umalis ngayon. Pagkaraang paalisan ng tatlong kalansay, tumingin si Clayton sa langit sabay alis ng mga kamay, at biglang lumabas si Chi sa likuran niya, Terra, isang chat. Sa susunod na segundo, sa kawalan, ang black and white na gas ay lumundag. Lumitaw ang isang pattern ng Tai Chi at dahan-daang umikot. Ang Ancient Genesis World ay gumuho. Paano mo maipapakita ang pattern ng Tai Chi? Ngumuso si Clayton at sinabing, panahon na para tuparin mo ang iyong pangako. Malamig na sinabi ni Tai Chi, kailan ba ako nangako sa iyo ng anuman? Clayton, huwag mong isipin na maaari mong takutin ang mga tao dahil nasa iyo ang heavenly mystical power at ang kakayahang malaman ang lahat. Ngumiti si Clayton. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay para tamaan ang black and white gas. Kasunod ng isang malakas na tunog, nangyari ang mga pagsabog sa Tai Chi. Sa susunod na sandali, isang malaking halaga ng dugo ang nahulog mula sa black and white gas. Nagsimulang manginig ang black and white gas. Malubhang nasugatan si Tai Chi. Clayton, lumampas ka na sa dagat, itanggal muli ni Tai Chi. Ano ang dahilan kung bakit mo ako pinipigilan na lumampas sa dagat? Mayabang na sabi ni Clayton. Stop playing dumb. The soul contract between you and Franciscus, descendant should be fulfilled now. Don't think you can fool me like you did to him last time. Alam mo ba kung ano ang taya natin? Walang kumpiyansa, sumigaw si Tai Chi, how dare you talk big? Tumawa at tumanggo si Clayton. Mukhang kailangan ko pang magpadugo. Nang muli na niyang sasalakayin ang Tai Chi, isang sinag ng banal na liwanag ang bumalot sa kanya. Nang maramdaman niya iyon ay kumunot ang noo niya. Wesley, makikialam ka ba? Na-misunderstood mo ako. Wesley's voice sounded from the void. Ang pagpayag sa kanya na isagawa ang taya ay responsibilidad ko. Hindi mo kailangan kumilos. Tumaas ang kilay ni Clayton. Sige, I'll let you deal with him. Pagkatapos, sinabi ni Wesley na may marangal na boses, Tai Chi, tuparin mo ang kontrata ng kaluluwa. Kung hindi, malilipol ka. Sa black and white gas, labis na galit si Tai Chi. Gayunpaman, hindi siya makaalis sa sitwasyon dahil pinagbabantaan siya ng dalawang nangungunang powerhouse.